Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Norlisa Sugay, shoutout kay Cheska Managaysay, shoutout kay Marcos Evangelista, at shoutout kay Filiones Nelson. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Ang balita ay kumalat sa buong lugar sa mundo ng mga tao. At sa imperyo ng North Mona, si Zubaji at Ganggang ay nakaupo sa kanilang mga trono at si Ganggang ay nagsabi, "Zubaji, ano ang nangyari kagabi sa imperyo ng Westrington? At bakit ngayon ang buong imperyo ng Westrington ay nilipat sa ibang lugar at si Emperor Dwayne ay pinalitan basta-basta?" Sabi ni Ganggang sa seryosong tono. Nang marinig ito ni Zubaji, siya ay napakamot ng ulo at sinabi, "Aking asawa, may malaking nangyari sa imperyo ng Westrington, at si Emperor Dwayne ay wala na. Ito ay namatay sa labanan na nangyari kagabi." Sabi ni Zubaji habang ito ay nakangiti kay Ganggang. Nang marinig ito ni Ganggang, siya ay labis ang pagkagulat. Ano, si Emperor Dwayne ay natalo at napaslang sa labanan kagabi? Sino ang may gawa nito? Ang Elysium Gate Sect ay may sapat na lakas ang kanilang mga kasundaluhan. Ngunit hindi nila basta-basta mapapabagsak ang imperyo ng Westrington ng isang labanan lamang. At si Emperor Dwayne ay kanila pang napaslang. Paano nangyari iyon? Sabi ni Ganggang sa tono ng pagtataka. Nang marinig ito ni Zubaji, siya ay hindi umimik, at si Ganggang ay walang pasensya na nagsalita. "Zubaji, sabihin mo sa akin ang totoo nangyari sa imperyo ng Westrington." Sabi ni Ganggang sa galit na tono. At nang marinig ito ni Zubaji, siya ay napabulong sa kanyang isip. Dapat ko bang sabihin sa akin asawa na si kapatid Daryl ang may gawa ng pagbagsak ng imperyo ni Emperor Dwayne? At si Daryl na mismo ang papalit sa kanya bilang isang emperor? Tuldok. At maya-maya si Zubaji ay nagsalita. "Malalaman mo din mamaya, aking asawa, sa pagdating natin sa bagong imperyo ng Westrington. Tayo nang maghanda. Nais ko sana magsuot ka ng magandang kasuotan sa gaganapin na seremonya ng Westrington." Sabi ni Zubaji. At si Ganggang ay walang pasensya na nagsabi, "Ikaw na lang pumunta sa seremonya na iyon. Wala akong gana para sa ganon walang kwentang pagdiriwang." Nang marinig ito ni Zubaji, siya ay tumawa. "Haha. Ngunit matitiyak ko na ikaw ay magugulat sa iyong makikita sa gaganapin na seremonya na iyon. At ang lahat ay sobrang magugulat kung sino at bakit nagbago ang imperyo ng Westrington. Pero kung ayaw mo talaga, aking asawa, hindi na kita pipilitin. Ako ay maghahanda na para tumungo sa bagong imperyo ng Westrington. Ako ay magdadala ng mga kasundaluhan natin. Sige na, ako ay mag-ayos na. Kung ayaw mo talaga, manatili ka na lang dito. Sayang papalagpasin mo ang pwedeng mangyari sa seremonya na iyon." Sabi ni Zubaji habang siya ay tumatawa. "Hahaha." Nang marinig ito ni Ganggang, ito ay nagsungit lang kay Zubaji. "Umalis ka na sa aking harapan." Sabi ni Ganggang. At si Zubaji ay umalis ng kanilang trono. At ito ay naghanda na ng kanyang sarili para tumungo sa bagong imperyo ng Westrington. At habang si Zubaji ay naglalakad, si Ganggang ay nag-isip at mamulong sa kanyang sarili. Ano ba talaga ang tunay na nangyari sa imperyo ng Westrington kagabi? At paano napaslang ng ganon na lang si Emperor Dwayne at ang kanyang imperyo ay bumagsak ng basta-basta sa madaling panahon lang? Mukhang dapat nga ako sumama sa aking asawa para makita at malaman ko ang katotohanan. At si Ganggang ay nagpasya na din na sumama kay Zubaji. Ito ay hinantay muna makaalis si Zubaji upang makapag-ayos bago siya umalis ng trono. Upang mag-ayos din.
At sa pag-alis ni Zubaji, tinawag niya ang kanyang mga general at sinabi, "Mga general, may nais sana ako ipagawa sa inyo. 500 kasundaluhan natin ay ihanda mo para sumama sa akin sa imperyo ng Westrington." Nang marinig ito ng mga general ng North Mona, sila ay sumagot, 500 na. Kasundaluhan lang ang dadalin mo, Emperor Zhou, sa Westrington. Mukhang ang mga ito ay kulang. Baka magkaroon ng panganib sa imperyo ng Westrington. Nang marinig ito ni Zubaji, siya ay tumawa. Haha, walang mangyayari sa imperyo ng Westrington na masama. At ang mga kasundaluhan na aking dadalin sa Westrington ay aking ireregalo sa bagong emperor ng Westrington. Sabi ni Zubaji habang natawa. At nang marinig ito ng mga general, sila ay labis na nagulat. Ano? Ang 500 kasundaluhan natin ay ibibigay mo sa Westrington. Bakit, Emperor Zhou? Ang Westrington ay may daang-daan libong kasundaluhan. Hindi na nila kailangan pa ng dagdag na kasundaluhan para sa kanilang imperyo. Nang marinig ito ni Zubaji, siya ay sumimangot at sumigaw. Ayoko nang magsalita pa. Gawin niyo na lang ang aking sinasabi. Ang bagong imperyo ng Westrington ay malaki ang pagbabago ngayon. Kaya makinig na lang kayo sa aking sinabi. At wala sa inyong sasama sa amin patungo sa bagong imperyo ng Westrington. Maiwan kayong lahat dito at bantayan nyo ang aking asawa. Maliwanag ba? Sabi ni Zubaji sa seryosong tono. Nang marinig ito ng mga general, sila ay natakot. At sumagot, "Masusunod, Emperor Zhou. Ihahanda na namin ang 500 kasundaluhan natin." At nang marinig ito ni Zubaji, ito ay tumawa ng malakas at sinabi, "Haha, magaling. Sige na, ako ay mag-ayos pa. Ang aking kagwapuhan ay dapat ay natatangi sa lahat." Sabi ni Zubaji habang naglalakad sa hallway ng kanyang imperyo. At ang mga general ng North Mona ay labis ang pagkalito. Bakit kaya ibibigay ni Emperor Zubaji ang 500 kasundaluhan natin sa Westrington? Ang pag-uugali talaga ni Emperor Zhou ay hindi mabasa. Sabi ng mga general at sila ay nagtungo na sa labas upang ihanda ang 500 kasundaluhan ng North Mona. Oo, alam ni Zubaji ang bagong imperyo ng Westrington na papamunuan ni Daryl ay kulang na kulang sa kasundaluhan. Kaya naisip nitong ibigay ang 500 kasundaluhan nila sa bagong imperyo ni Daryl. At para kay Zubaji, ang bagong Westrington ngayon ay magiging mas malakas pa sa tulong ni Daryl. At maya-maya si Ganggang ay lumabas na ng kanilang trono, ay nagmamadali itong tumawag ng 2 kasambahay. At sinabi, "Nais ko sana ayusan niyo ako. Kami ng aking asawa ay dadalo sa seremonya ng bagong Westrington. Kailangan ay maging maayos at magandang ako sa araw na ito." Sabi ni Ganggang. Nang marinig ito ng mga kasambahay, agad sila tumugon at sinabi, "Masusunod, mahal na Empress. Halika na kayo sa inyong silid." Sabi ng mga kasambahay. Nang marinig ito ni Ganggang, ito ay nagsalita, "Gagamit ako ng ibang silid upang doon ninyo ako ayusan. Ang aking asawa ay nasa silid namin upang mag-ayos. Ayoko na makita nyo ang aking asawa na walang kasuotan." Sabi ni Ganggang sa seryosong tono. At nang marinig ito ng mga kasambahay, sila ay namula at sinabi, "Masusunod, mahal na Empress, halika na kayo sa silid na nais nyo. Maaari nyo pangunahan ang pagpunta roon." Sabi ng mga kasambahay at si Ganggang ay naglakad patungo sa silid na kanyang napili. At ang mga kasambahay ay sumunod sa kanyang likuran. Nang makarating na sila sa silid, si Ganggang ay agad-agad na inayusan ng mga kasambahay. Ilang minuto ang lumipas. Natapos na ang pag-ayos ni Zubaji at iyo ay gwapong-gwapo sa kanyang sarili. At siya ay nagsisalita habang naglalakad palabas ng kanilang silid. "Sobrang natatangi talaga ang aking kagwapuhan. Ay dahil sa aking tinataglay na kagwapuhan, ang mga kababaihan sa seremonya na dadalo ay matitiyak ko ay labis na mamangga sa akin. Sayang hindi ko kasama ang aking asawa, para masaksihan niya kung paano puriin ang aking kagwapuhan ng mga kababaihan." Sabi ni Zubaji, habang natawa, haha. At ito ay naglakad na sa hallway. At maya-maya, si Zubaji ay sinalubong ng mga general ng North Mona. At sinabi, "Mahal na Emperor Zhou, nakahanda na ang mga kasundaluhan natin. Maaari na kayong umalis ngayon." Nang marinig ito ni Zubaji, ito ay nagsalita, "Mahusay. Bantayan nyo ang aking asawa. Ako ay lalabas na." Naglakad si Zubaji sa harap ng kaharian habang nag-aantay ang 500 kasundaluhan ng North Mona. At nang papasok na si Zubaji sa kalisa na may magandang kabayo,
Ang isang kasambahay ay sumigaw. Narito na din ang mahal na Empress. At si Ganggang ay naglakad palabas ng kaharian. Laking gulat ni Zubaji. Nang makita niya si Ganggang. Labis ang pagkamangha nito sa kagandahan na tinataglay ni Ganggang. Ito ay may suot na itim na gown, na may palamuti na nagtataglay ng pambihirang ganda. Sa mga oras na ito si Ganggang ay kumikinang sa kagandahan. At si Zubaji ay napanganga. At si Ganggang ay nagsalita. Mahal na asawa, napagpasyahan ko na sumama na lang sa seremonya ng Westrington. Tayo na baka mahuli pa tayo. Sabi ni Ganggang. At si Zubaji ay hindi peren nakilos sa sobrang pagkamangha niya kay Ganggang at ito ay napabulong. Napakaganda ng aking asawa. Ngayon ko lang siya nakitang ganyan. Sa ilang taon na nagdaan. Ngayon lang nagsuot ng gown si Ganggang. Siya pala ay nagtataglay ng sobrang kagandahan. Sabi ni Zubaji, nang mapansin ng lahat ang pagnganga ni Zubaji. Ang mga kasundaluhan at kasambahay at hindi napigilan ang pagtawa. Lalo na si Ganggang. Sila ay nagtawanan. Haha. At si Ganggang ay bamulong. Humanga ka ba sa aking kagandahan aking mahal na asawa? Nang marinig ni Zubaji ang tawanan at ang bulong sa kanyang ni Ganggang si Zubaji ay bumalik sa kanyang ulirat. At ito ay nagsalita. Patawad. Napakaganda mo aking asawa. Bagay na bagay ka talaga sa aking kagwapuhan. At dahan-dahan binuksan ni Zubaji ang pinto ng kalisa at inaalalayan si Ganggang na makapasok. Nang makapasok na si Ganggang si Zubaji ay nagmamadali na pumasok na din at sinabi. Tayo na. At ang isang sundalo na may hawak-hawak ng kabayo na may kalisa nila Zubaji. Ay dahan-dahan ang pinalakad ang kabayo nito na sakay-sakay sila Zubaji at Ganggang sa kalisa. At ang 500 kasundaluhan ng North Mona na pinahanda ni Zubaji ay sumunod sa kanila likuran habang nakasakay ang mga ito sa itim na kabayo. At ganun din sa kaharian ng ferry. Ang 5 ferry kasama ang kanilang mga kasundaluhan. Ay nagpasya na din na magtungo sa Westrington. Ang mga ito ay nagtataglay na sobrang kagandahan. Normal lang sa mga ferry na magkaroon ng sobrang kagandahan. Ngunit ang reyna nila na si Irene ay natatangi sa lahat. Halos masilaw ang sinumang makakakita dito dahil sa kanyang kagandahan. Ang kutis nito ay natatangi sa lahat, kahit na si Queen Zilong ay walang panama sa kagandahan ng reyna ng mga fairy. At sila ay umalis na sa kanilang kaharian. Samantala sa kabilang banda, ang mga normal na tao ay nagsipuntahan na sa bagong imperyo ng Westrington. Ang mga tao na ito ay labis din ang kuryosidad kung bakit pinalitan si Emperor Dwayne at sino ang bagong pumalit kay Emperor Dwayne sa pagiging Emperor ng Westrington. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!